Hi mga idols! I'm Doc Doms and welcome back to my channel. Para sa mga bago lang sa channel ko, I'm a board-certified ophthalmologist and a retina specialist here in the Philippines. So if you want medical and eye contents, please don't forget to hit that subscribe button and turn on that notification bell for more videos like this. And for today's video, ay pag-uusapan natin kung paano nga ba at eligible ka nga ba makakuha ng PWD ID for visual disability. Tara, let's discuss. According to RA 7277, ang mga disabled person are those suffering from restriction of different abilities as a result of physical, mental, or sensory impairment to perform an activity in a manner or within the range considered normal for a human being. So sila yung hindi magawa or nahihirapang magawa yung daily activities nila because of their disability. At alam naman natin na ang mga persons with disability ay pwedeng makakuha ng PWD ID na maraming privileges and benefits tulad ng discounts, tax incentives, at marami pang iba. Maraming klase ng disabilities. Merong psychosocial, chronic illness, learning, mental, orthopedic, communication impairment, at visual disability. So pag-uusapan natin kung ano nga ba ang criteria para makakuha ng PWD ID for visual disability. Take note, disability lamang sa mata ang pag-uusapan natin. Una dyan ay dapat yung mas malinaw mong mata ay 20/70 na lang or mas malabo pa ang visual acuity. Nasusukat ito gamit ang visual acuity chart or Snellen's chart na kung saan ay papabasahin ka 20 feet away from the chart at susukatin kung gaano kalinaw na lamang or hanggang saan na lang ang nababasa mo. Mas malalaking letra na lamang nakikita mo ay mas malabo na ang paningin mo. At para makonsider na visual disability ay kailangan ang nababasa mo na lamang ay yung mga letra sa linya ng 20/70 or yung mga mas malalaking letra pa. Pag 20/70 na lang kasi ang nakikita mo ay considered ka na as low vision. At kung 20/200 na lang ang nakikita mo, ay considered na ito as legally blind. Pero tandaan na ang basehan ay yung mas malinaw mong mata. So kahit na wala kang nakikita or bulag na yung isang mata mo, pero sa kabilang mata ay mas malinaw pa sa 20/70 ang nakikita mo, ay hindi ka pa rin considered as PWD. Pangalawa, dapat ang field of vision mo sa, again, mas malinaw mong mata ay dapat mas maliit pa sa 20 degrees ang nakikita. Ang field of vision kasi yung lawak ng nakikita natin kasama yung peripheral vision natin. Nasusukat ito gamit ang makina na perimetry or automated visual field na kung saan malalaman kung ilang degrees na lamang ang nakikita ng isang pasyente. At dapat less than 20 degrees na lang or masyadong constricted na lang ang nakikita ng isang pasyente para ma-qualify as PWD. And pangatlo, ito ang pinaka-importante, ay dapat yung paningin mo kahit gaano pa yan kalabo ay hindi dapat mapapalinaw ng gamot, salamin, or operasyon. So kahit gaano kalabo pa ang paningin mo dahil sa taas ng grado ng mata mo, kung napapalinaw pa ito ng salamin ng mas malinaw pa sa 20/70, ay hindi ka pa rin pwede makakuha ng PWD ID. Hindi basehan ang taas ng grado, kapal ng salamin, or pagsuot ng salamin para sa visual disability, kundi yung visual acuity, field of vision, at dapat hindi ito napapalinaw ng salamin, gamot, or operasyon. Kung ikaw naman ay may cataract at wala nang makita, pero pwede pa itong magawa ng paraan ng operasyon or cataract surgery, ay hindi ka pa rin considered na may disability. Basta may magagawa pa or may pag-asa pang mapalinaw ang iyong mga paningin ng mas malinaw pa sa 20/70, ay hindi pa rin considered as visual disability. Ang PWD ID ay malaking tulong para sa mga kababayan nating disabled persons. Pero hindi dapat ito abusuhin lalo na kung hindi ka naman pasok sa criteria para magkaroon nito. Kaya kung sa tingin mo ay pwede ka magkaroon ng PWD ID for visual disability, ay magpakonsulta sa iyong ophthalmologist para ma-examine kung qualified ka ma-consider as PWD. And that's it for today's video.
Ngayon, alam mo na ang criteria para makakuha ng PWD ID for visual disability. Please don't forget to like, comment kung may mga questions kayo, subscribe, and hit that notification bell for more medical and eye contents. Ngayon, mas may alam ka na. Ako po si Doc Doms. See you on my next video!